ka-amazing. And syempre, hello world. For today's video, mayroon lang po akong gustong ibahagi sa inyo. Ito po ay ang simpleng disenyo ng marble. Ito po ay isang marble paint effect na ini-apply ko po ito sa table. And syempre, ang base po niya ay liquid tile. Ang pandisenyo ko ay latex na elastomeric ivory. And syempre, siya po ang aking unang pahid na nilalagyan ko ng design para sa table. So, nilalagyan ko po siya, ginagamitan ko siya ng foam. At syempre, kinakalat-kalat ko yung mga yelo niya para basagin ng basahan ng foam. Bali, ang ginagamit ko po dito is basahan, foam, at saka balahibo ng manok. Yun ang kalimitang ginagamit ko sa mga ganitong table pag ako ay nagmamarmol. So, kaya ito binabahagi ko para magkaroon ng kaalaman yung mga naghahanap ng ganitong ideya. Maski pa paano, nakatulong sa kanila. At sa gayon naman ay lumawak pa ang kaalaman nila tungkol sa pagmamarmol nito. Ang ivory na ginagamit ko dito is yan, sun and rain. And syempre may kasama rin tubig na malabnab, binabasa-basa ko yung foam. So pagkatapos nun, yung nilagyan ko ng yellow na design ay ginuguhitan ko para magkameron siya ng maliliit na crack lining. At yun, para mabuhay ang mga bawat palabi at mabasag, para magmukha siyang marmol. Dahil kalimitan sa atin ay nagkakameron ng haspi ng marmol na original, nakikita natin. So yun naman ay ginagaya natin. Bali fake marble naman po itong dahil ito ay pintura lamang. So kung susuriin po natin ay magagawa naman po natin yan. Kung hindi lang kung gasinong perfecto, pero may pagkakataon naman na may elegante ang dating ng ating ginagawa. Balahibo naman po ng manok ang nilalagay ko para sa mga lining. Sinasawsaw ko siya sa malabnaw na ivory. So ipapahid natin siya para, kasi ang pinakantama ng balahibo ng manok is parang sinulid na nagkakrak-krak. Kaya yun ang ginagamit. Tapos dadampian-dampian ng konting foam para mabasag ng konti. So yan lang po ang paraan para po makabuo tayo ng lining na parang sinulid na nagkakrak-krak. At yan po ang proseso ng paggagawa ng marble effect. Mga ka-amazing, kung may ma-encounter kayo na ganitong pagkakataon na kayo may imamarmol o yung mga na pinaggagawa nyo ay gustong magpamarmol ng kanilang lamesa, dingding, kisame, or cabinet, pwede po kayong kumuha ng ideya dito sa content na to kung sakali ho na makaka-encounter kayo na nagpapagawa ng ganitong marmol. So kung kayo naman po ay baguhan o nagdi-DIY, ay makakatulong din po ito sa inyo para naman po magkaroon kayo ng ideya. At saka isa pa, mayroon naman ng iba't ibang kulay na gusto nyong gayahin, ay pwede naman po. Ito naman po pinakikita kong ito ay ang pamamaraan ko lamang po na pwede po ang dilaw, pwede ang brown, pwede ang burnt umber, black, gray. Marami pong kulay na pwede para gawing marble paint effect.
Mga ka-amazing, ang pag-apply po ng marble paint, marami pong pamamaraan yan. Meron naman pong gumagawa is basahan lang ang gamit. Meron namang iba, foam, katulad ng ginagawa ko. Meron namang iba, ang ginagamit nila is pencil brush. Yan kalimitan din po ang ginagamit nila. At meron naman po yung iba ay ginagawa din nila, hinahanginan lang nila yung pintura para kumalat. At yung iba naman nag-spray gamit ang abaka at glue bead. Yan po ang kalimitan ginagamit nila. Ito po ay pencil, basahan, foam, brush, at kasama na rin po yung balahibo ng manok. So, mga ka-amazing, kung kayo po ay gusto nyo pang makakuha pa ng ibang idea, ay follow lang po kayo sa akin, and syempre manood din po kayo para makasubaybay kayo sa mga iba pang video na i-upload ko. And syempre nagpapasalamat na rin po ako sa inyo, at dahil ako po ay binibigyan nyo ng pagkakataon na makapaggawa ng ganitong content na ibinabahagi sa inyo. At syempre salamat din po sa inyo. Bartamber naman at thread para sa design. Yan, ginamitan ko po yan ng basahan. At syempre may pencil din ako. Ginamitan ko po siya ng pencil, basahan. Syempre may konting tubig, medyo malabnaw, at foam. Dadampi-dampian ng foam ng mga panabi para magkaroon ng shadow, magkaroon ng crack. Pagka may Bartamber na nilalagyan ko ng konting pula, yun po ang bumubuhay ng ating pagka-marmol. Kaya pag ipinahid mo po ito, ay ipipade mo lamang para umilalim siya at mapade ang mga panabi. Para na sa gayon ay pagka ating pong dinampi-dampian ng foam, mabubuhay po ang bawat panabi niya. Naman ay pinupuno ko ng pintura ang isang part ng brown na Bartamber. So pagka tapos ko niyan, kukuha ako ng basahan na basa at saka ibibilot para sa gayon ay mailagay ko ito diyan sa ibabaw niyan.
At syempre, iikot lamang yung basahan diyan para lumabas ang pinaka-design niya. Ganun kasi kalimitan sa mga marble na nakikita natin, mayroong gumuguhit na ganyang parte na buo-buo tapos mawawala ng bahagya tapos magkakaroon ulit ng kulay at pagkatapos nung babasagin ng foam ang mga panabi tapos guguhitan. Okay, ready na ang ating marble paint. So, pwede na natin i-preparation naman para sa spray. Kaya, panoorin nyo po ito kung paano po spray. Yung gamit po dito ay liquid tile, Davis po siya. Yung ginagamit ko po kasi sa mga varnish, mga ganitong duko or ito kalimitang marmol is ang kalimitan ko pong gamit ay liquid tile top coat clear. At ito naman po ay talagang garantisado po ko na super kintab na at matibay pa. Kaya kung sakali kayo makakagawa ng ganito or meron kayong itatop coat, ay try nyo rin po yung Davis top coat clear para mapagbasihan ninyo o magkaroon kayo ng ideya kung okay nga ba ang top coat clear ng Davis, kung ito nga ba ay matibay, ito nga ay super kintab.
Okay, tapos na po ang ating marble paint effect. Sana naman po ay nakatulong po sa inyo ang video ito, at salamat din po sa panunood ninyo, at sana po wag kayong magsawa na sumubaybay sa aking video. Maraming salamat po, and ingat po kayo. God bless.